Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Sweet Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid. Ang The Solid Rock ay isang makapangyarihang simbolo ng katatagan, seguridad at pag-asa sa ating buhay pananampalataya. Sa gitna ng mga pagsubok, problema at pagbabago sa mundo, kailangan natin ang isang pundasyon na hindi natitinag at isang sandigan na mananatiling matatag kailanman. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo kay Hesukristo na siyang ating kanlungan at tagapagligtas. Tulad ng isang bahay na itinayo sa ibabaw ng matibay na bato, ang ating buhay ay nagiging matatag kapag ito ay nakasintro kay Kristo. Maaring dumating ang unos ng problema, ang ulan ng kalungkutan, at ang hangin ng pagsubok. Ngunit hindi tayo matitinag kung ang ating pananampalataya ay nakatanim sa Panginoong Hesukristo. Sa ating pagninilay ngayong umaga, mga kapatid, naway maunawaan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na pundasyon sa ating buhay. Naway piliin nating tumayo sa matibay na bato upang tayo ay magkaroon ng lakas, pag-asa at katiyakan sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Lumang Tipan sa Isayas, Kabanata 1, Talatang 18. Ito po ang sinasabi: "Halik kayo at tayo'y magtuwiran, sabi ng Panginoon, kahit ang inyong mga kasalanan ay maging mapula tulad ng matingkad na pula. Ang mga ito'y magiging maputi na parang niebe, kahit na maging mapula tulad ng lana, ang mga ito'y magiging maputi na parang balahibo ng tupa." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo ba'y manalangin? Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa sandaling ito ng may kababaang loob at pasalamat. Maraming salamat po sa biyaya ng buhay, sa iyong patuloy na paggabay at sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. Salamat po sa mga pagkakataong ito na kami ay maginig, matuto at magpalalim ng aming pananampalataya. Panginoong Diyos, iniaalay namin sa iyo ang oras na ito. Naway linisin mo ang aming mga puso at isip upang maging bukas kami sa iyong mga salita. Alisin mo po ang anumang pag-alala, takot o alinlangan na maaring humadlang sa aming pakikinig at pag-unawa. Tulungan mo po kaming ituon ang aming pansin sa iyo at maramdaman ang iyong presensya
sa aming kalagitnaan. Gabayan mo po ang bawat isa sa amin sa aming pakikinig sa inyong mga salita. Naway ang lahat ng aming gagawin at sasabihin ay magbigay luwalhati sa iyong banal na pangalan. Patatagin mo po ang aming pananampalataya at tulungan mo kaming manatili makasandig sa iyo, ang aming The Solid Rock. Amin ding pinapanalangin sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na mga Pilipino. Aming mapagmahal na Ama sa langit, lumalapit po kami sa iyo upang ipinapanalangin ang bawat Pilipino saan man sila naroon. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming bansa, ang aming mga pamilya, at ang aming kinabukasan. Naway patuloy mong ibuhos ang iyong biyaya, proteksyon at paggabay sa aming bayan. Panginoon, pagpalain mo po ang bansang Pilipinas. Bigyan mo po ng karunungan at katapatan ang aming mga pinuno upang mamuno ng may katarungan, katotohanan at pagmamahal sa bayan. Patatagin mo po ang bawat pamilyang Pilipino, naway manatili ang pagkakaisa, paggalang at pananampalataya sa aming mga tahanan. Dalangin din po namin ang mga Pilipino na naharap sa kahirapan, sa karamdaman at ibang iba pagsubok. Naway yung pag-aanin ang kanilang mga pasanin. Bigyan sila ng lakas ng loob at punuin ang kanilang puso ng pag-asa. Ipagkaloob mo rin po ang kaligtasan at proteksyon sa mga manggagawang Pilipino, lalo na sa mga malayo sa kanilang pamilya. Turuan mo po kami magmahal sa isa't isa, magtulungan at magtiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Naway maging ilaw kami sa aming kapwa at maging instrumento ng iyong kapayapaan. Amin ding itinataas sa inyo ang aming mga kababayan na nakatira sa ibang bansa, O Diyos. Aming mapagmahal na Ama sa langit, buong kababaang loob po kaming lumalapit sa iyo upang ipanalangin ang aming mga kababayang Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa. Ipinagkakatiwala po namin sila sa inyo, mapagkalingang mga kamay. Naway patuloy mo silang ingatan sa anumang panganib, sakit at kapahamakan. Panginoon, bigyan mo po sila ng lakas ng katawan, kapayapaan ng isip, at tibay ng loob sa bawat araw. Sa gitna ng kanilang sakripisyo at pangungulila sa kanilang pamilya, naway maramdaman nila ang iyong presensya, pag-ibig at paggabay. Aliwin mo po ang kanilang puso sa mga oras ng kalungkutan at pagod, at punuin mo po sila ng pag-asa at pananampalataya. Pagpalain mo po ang kanilang trabaho at pagsisikap, naway maging maayos at ligtas ang kanilang kalagayan, at naway matagpuan nila ang mabubuting tao na magiging kaibigan at suporta sa kanila. Ingatan mo rin po ang kanilang pamilya na naiwan sa Pilipinas at panatilihin mong matatag ang kanilang pagmamahalan sa kabila ng distansya.
Tulungan mo po silang manatiling matatag sa pananampalataya at patuloy na magtiwala sa iyo sa lahat ng pagkakataon. Naway maging ilaw sila sa kanilang kapaligiran at magiging patutuo ng iyong kabutihan. Amin ding ipinapanalangin sa iyo, O Diyos, ang aming mga kasundaluhan sa Pilipinas. Aming makapangyarihan at mapagmahal na Ama sa langit. Lumalapit po kami sa iyo upang ipanalangin ang aming mga sundalo na naglilingkod sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines. Sila po ay na iyong pagpalain at ingatan habang buong tapang nilang ginagampanan ang kanilang tungkulin upang ipagtanggol ang aming bayan, ang bansang Pilipinas. Panginoong Diyos, balutin mo po sila ng iyong banal na proteksyon saan man sila naroroon. Ilayo mo po sila sa anumang panganib at bigyan mo sila ng lakas ng katawan, katatagan ng loob at karunungan sa bawat desisyon na kanilang gagawin. Sa mga oras ng takot, pagod at pangungulila, naway maramdaman nila ang iyong presensya na nagbibigay ng kapayapaan at pag-asa. Dalangin din po namin ang kanilang pamilya na naiwan sa kanilang mga tahanan. Ingatan mo po sila at punuin ng iyong pag-ibig at katiyakan at naway patuloy silang magtiwala sa iyong paggabay. Naway muling magkasama ang bawat sundalo at kanilang pamilya sa tamang panahon ng ligtas at may kagalakan. Turuan mo po silang maging instrumento ng kapayapaan, katapangan at katapatan. Patatagin mo ang kanilang pananampalataya at gabayan mo sila ng tamang landas sa pangalan ng aming amang makapangyarihan at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Halik kayo at tayo'y magtuwiran, sabi ng Panginoon. Kahit ang inyong mga kasalanan ay maging mapula tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging maputi na parang niebe. Kahit na maging mapula tulad ng lana, ang mga ito'y magiging maputi na parang balahibo ng tupa. Ang talatang ito ay isang makapangyarihang paanyaya ng Diyos sa kanyang bayan. Ipinapakita nito ang puso ng Diyos na handang magpatawad, hindi upang hatulan agad, kundi upang ibalik ang tao sa kanyang sarili. Kahit ang kasalanan ay inilarawan na kulay pula, simbolo ng matinding kasalanan at kahihiyan. Ipinapangako ng Diyos na kaya niya itong linisin at gawing maputi tulad ng niebe. Ibig sabihin, mga kapatid, walang kasalanan na masyadong mabigat na hindi kayang patawarin ng Diyos. Makikita din dito na ang awa at pag-ibig ng Diyos, hindi niya tinatalikuran ang mga makasalanan, mga kapatid. Hindi niya tinatalikuran, kundi inanyayahan niya itong lumapit. Ang salitang halik kayo ay nagpapakita na ang Diyos ang unang kumikilos upang tawagin ang tao. Kahit nagkasala ang tao, bukas pa rin ang pintuan ng kapatawaran. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi lamang makatarungan,
kundi maawain din. Ang mensaheng ito, mga kapatid, ay nagbibigay ng pag-asa at bawat isa. Madalas, ang tao ay nakakaramdam ng kahihiyan, guilt, no? At pakiramdam na hindi na siya karapat-dapat sa Diyos. Ngunit ipinapaalala ng talatang ito na ang Diyos ay handang maglinis at magbigay ng bagong simula. Ang kapatawaran ng Diyos, mga kapatid, ay hindi pansamantala lamang, kundi ganap at nagpabago ng buhay. Inanyayahan din tayo ng talatang ito, mga kapatid, na magsisi at bumalik sa Diyos. Ang kapatawaran ay hindi lamang tungkol sa paglilinis ng kasalanan, kundi tungkol sa pagbabago ng puso at pamumuhay. Kapag tinanggap natin ang kanyang kapatawaran, tinatawag din niya tayo mamuhay na sa kabanalan, pagsunod at pananampalataya. Sa ating buhay ngayon, mga kapatid, ang Isaias 1:18 ay paalala na anuman ang ating nakaraan, may pag-asa sa Diyos. Maaari tayong lumapit sa Kanya ng may kababaang loob at tatanggapin niya tayo ng may pagmamahal. Ang Kanyang kapatawaran ay nagbibigay ng bagong pagkatao, bagong direksyon, at bagong buhay. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tao, mga kapatid. Hindi siya naghahanap ng perpektong tao, kundi ng pusong handang magsisi at bumalik sa Kanya. Kahit gaano man kadilim ang ating nakaraan, mga kapatid, kahit gaano man kadilim, kayang gawin ng Diyos na maliwanag ang ating kinabukasan. Ang Kanyang awa ay mas dakila kaysa sa ating kasalanan, at ang Kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Ama sa langit, buong puso kaming nagpapasalamat sa iyo sa pagkakataong ito na kami ay nakikinig at nagmumuni-muni sa iyong banal na presensya. Maraming salamat po sa iyong salita na nagbigay sa amin ng liwanag, lakas at pag-asa. Salamat po sa iyong patuloy na paggabay at pag-ibig na hindi mo kailanman ipinagkait sa amin. Panginoong Hesus, habang kami po ay magtatapos at magpapatuloy sa aming mga gawain, naway manatili sa aming puso ang mga aral na aming natutunan. Tulungan mo po kaming isabuhay ang iyong mga salita sa aming pang-araw-araw na buhay. Bigyan mo po kami ng lakas upang harapin ang mga pagsubok, pananampalataya, upang magtiwala sa iyo at magpagmamahal upang maibahagi sa aming kapwa. Naway patuloy mo kaming gabayan, ingatan, at pagpalain sa bawat hakbang na aming tatahakin. Patatagin mo po ang aming pananampalataya at tulungan mo po kaming manatiling nakasandig sa iyo, ang aming The Solid Rock. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ayan.
Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Ang The Solid Rock ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig, pakikibahagi, at pagbibigay ng inyong oras sa ating pagninilay at pagsamba. Ang inyong presensya at pakikiisa ay isang malaking pagpapala at nagpapatunay na ating pagkakaisa sa pananampalataya. Naway ang mga mensahe at aral na ating napakinggan ay manatili sa ating mga puso at magsilbing gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dalangin namin na patuloy kayong pagpalain ng Diyos, mga kapatid, at patatagin ang inyong pananampalataya at punuin ang inyong buhay ng kapayapaan, pag-asa at pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway patuloy tayong lumakad sa liwanag at biyaya ng Panginoon. God bless po sa ating lahat.